Hello mga ka-Dears in Canada, happy Monday sa inyo. Bali hapon na dito sa amin ngayon bali andito ako ngayon sa Okotok sa opisina, kakalabas lang natin. At 4 o'clock na kasi, o 4:30 na kasi ng hapon. At ayun, pauwi na tayo ng Calgary. Pero dadaanan muna natin si Mrs. sa opisina niya at sabay na kami uuwi. Ayun, tara guys, samahan niyo ako at sunduin natin si Mrs. So ito kasi yung mahirap kapag naglulusaw na yung mga yelo. Maganda kasi yung weather nitong mga nagdaang araw dito sa amin sa Calgary, especially dito rin sa Okotoks. So ayun nga mga guys, bumabiyahe na tayo pa Calgary at ito sa nakikita nyo, masyadong maputik yung ating dinadaanan. Ito kasi yung problema kapag naglulusaw, nag-start na maglusaw yung ice. Yan, sobrang putik. Yan ang makikita natin, yung dating kulay puti ngayon kulay brown na yung ating paligid kasi nga nag-snow at nagpuputik yung daan natin. So dito pala sa ating workplace o dito sa Okotoks, malapit dito sa opisina namin yung Cargill. Yung Cargill kasi yun yung malaking meat processing plant, parang 10 minutes away magmula dito sa opisina namin. Makikita natin yung Cargill. Yun yung mga maraming Pilipino na butcher. So karamihan sa kanila sa Calgary din nakatira. Mga taga Southeast, Southwest. Yan. Kaya pag umaga marami kong nakakasabay sa daan, mga kotse ng mga Pilipino kasi nakakatuwa kasi malaman mo mga Pilipino sila. Yung likod kasi ng kotse nila may mga sticker na flag ng Philippines. Yan, magano, so alam mo na Pilipino. So yan nga mga guys, yan ang ating nakikita pagpauwi na tayo ng Calgary galing ng trabaho doon sa may Okotoks. Yan yung gusto ko nakikita kapag pagod tayo galing ng trabaho. Maganda yan kapag summer. Yan, welcome to Calgary. Yan na yung ating border ng Okotoks at Calgary. Sikat na sikat yung araw. Ganda kasi ng temperature ngayon guys. Buong maghapon positive temperature kami. Parang kanina yung huling tingin ko is nasa positive 12. Ngayon positive 8 na kasi syempre paggabi na rin. Sana magdire-diretso yung gantong temperature namin, gantong weather namin. Ilang araw na rin kasing maganda yung temperature dito sa amin sa Calgary. 2,000 years later. So guys, andito na nga tayo sa workplace ni Mrs. Dito siya nagtatrabaho sa southeast of Calgary, bali Calgary Auto Mall. Bakit Auto Mall? Kasi guys, isa siyang complex na puro car dealership. Tabi-tabi kasi mga car dealership dito. So ayan, nakikita nyo, andyan yung Dodge, Jeep, andyan siya. Tapos dito naman Kia. So yan, tabi-tabi yung parang nasa shopping mall ka, kaya lang dealership. Puro car showrooms, yan. Dito naman Hyundai. Tapos bali si Mrs. kasi sa Ford. Doon siya sa Ford McLean. So palabas na rin yun maya-maya, pero ikot muna tayo. Pakita ko sa inyo yung mga iba-ibang dealership dito sa Auto Mall. So yan yung Ford McLean kung nasan si Mrs. nagwo-work. Dito naman yung opposite nila is Aston Martin. Mamaaling kotse yan mga guys. Tapos diretso pa tayo, makikita naman natin ay parang Cooper yata to. Yan, Mini Cooper. Tapos dito naman is Bentley. Yan, Bentley. Yan, Canada Post magdi-deliver. Yan, Mini Cooper. Yan, tapos usog pa tayo ng konti, Mitsubishi naman. Tapos dito ang opposite ng Mitsubishi is Land Rover. Yan. So papark lang tayo sandali. Yan, pakita ko sa inyo Land Rover, yung ating dream car sana.
Pero hanggang dream na lang muna siguro. At marami tayong priorities. Tapos banda doon sa unahan is Nissan. Yun yata ang Nissan showroom. So yan, bali paikot lang tong auto mall. Pero malaki siya kasi nga maraming mga parking dito, yung mga garage nila andito rin, mga yan, kada dealership kasi may allotted na malaking parking space para sa mga ano nila, mga kotse nila. So dito na tayo mga guys, antayin lang natin siyang lumabas. Park lang tayo saglit dito. Ayan. So yan ang Ford McLean. So ayun si Mrs. mga guys, nasa likod ng basurahan. Ayun, sa logo ng Ford. Nilalakaran niya kasi ano, snow. Yan. Gahanap siguro siya ng lumubog yata yung kanyang paa. Ayun. Puntahan na natin guys. Kawawa naman. Ayan na siya. Ayan na siya mga guys. May dala pang kape. Alam niya kasi paborito ko kape. Ayan. Ay nakalak. Dulas ba? So guys, andito muna tayo sa may superstore. At may bibilin lang tayo saglit. Hindi sa atin yan. So habang hinahanap natin yung bibili natin, gamitin na natin tong opportunity na to para sagutin yung tanong ng ating isang kaibigan na manggagaling sa Abu Dhabi. Ayaw niya pabanggit yung pangalan niya kasi Hello UAE! ano lang naman daw, for curiosity lang. Tapos yung concern nila, ano daw ba yung mahalaga dito sa Canada o dito sa Calgary na lang? Kung credentials ba o yung tinatawag nilang referral o backer. Or Wasta! Yun, wasta kasi tawag namin doon sa Middle East. Kapag ka meron kang, alam mo na, kapit. Backer! So, ayun. Syempre parehas lang yun. Pero matimbang pa rin yung credentials. Kasi syempre, yun yung bala mo dito, credentials pa rin eh. Puhunan, yan. Pero, yes, that's your puhunan. paano mo ba ipapaliwanag yun? Ikaw nga Ganito sumagot. kasi yan. Siyempre, credential over referral or backer or wasta, yung tawag natin sa Middle East. Siyempre, di ba, lagi ang mas matimbang pa rin yung credential. So, kumbaga, yun kasi yung bala na gagamitin mo to conquer the world, di ba? Sa battlefield, anong kailangan mo? Bala, di ba? Para may panglaban ka. Siyempre, dito kasi mataas yung competition dito kasi mostly yung mga nandito is nag-aral ulit, which is mga edukado na sa atin, ganyan, and saka yung mga puti dito, mga resident dito, continuous learning sila, lagi din silang nag-aaral, so mataas yung kompetisyon, kaya dapat palakasin mo din yung credential mo, pero syempre, malaking puntos din yung meron kang referral, backer, or basta na tinatawag, kasi nga, alam mo na, sure na, natanggap ka talaga sa trabaho. Iba pa rin kasi yung magagawa din nung referral. Kumbaga, may joke nga dito eh, dapat may MBA ka. Alam nyo kung ano yung MBA. Ibig sabihin nun, may backer ako. Yun yung counterpart ng masteral sa Pilipinas. Dito iba, MBA, may backer ako. Pero joke lang yun. Siyempre, ano pa rin, importante ba rin yung credentials, yung job experience natin. Doon pa rin naman titingin yung ating mga prospect na employer. Diba? Yung backer ano na lang yan, parang bonus points na lang yan. Parang i-consider ka nila. Yun. So, yun lang. Sana sa'yo
na aming kaibigan from Abu Dhabi. Ayaw niya kasi magpabanggit ng pangalan, confidential na lang daw. So sana nasagot namin. So mahalaga pa rin para dito yung credentials. Second na lang yung referral. Ayun. So meron din palang tocino dito, mga pagkaing Pilipino. Almost $4 tong tocino, tsaka longganisa. Hot longganisa, ibig sabihin spicy. Ang tocino. Kung hindi mo rin mamimiss yung Pilipinas kasi may mga ganyan tayong produkto dito sa Superstore. Ayan. Super price $9. So meron tayo diyang mga chicken to, mga flavored chicken na. Piprito na lang natin yan o kaya i-grill. Syempre hindi mawawala ang pagkain from India. Samosa. Sambusa pala, sambusa. Okay. So chicken. Chicken breast $7.49 per pound. Di na rin masama, medyo mura siya. So always $3 per pound. Ang bilis maubos kasi nga medyo mura yan. Kung di ako nagkakamali, kung hindi to pork, chicken. Yan. So yan, ang chicken. Mga pork pala. So andito tayo sa meat section. Ito yung kanilang, tignan natin tong isang piraso ng steak. Guys, ayan, isang piraso $19 na. Pero ito ata yung good item, good quality. Kaya ganyan kamahal per slice. Meron din namang sakto lang. Yan, $15. Dalawa na siya. Meron din namang $4. Medyo masarap na rin yan. So sana abot ang ating $100 guys. Tignan natin kung sa mahal ng bilihin ngayon dito sa Canada may mabibili pa tayo sa $100. Ito lang, konti lang naman pinamili namin. Yan lang. So yun, tignan natin. Bantayan natin dun sa cashier kung aabot yung $100 natin. It's okay. Sorry about that. Konti na lang guys, $100 na. Yan. Oh. So total niya 85. Di na rin masama. Pasok sa budget. So yun nga, tapos na kami manindahan or mag-grocery. Sa awa ng Diyos may sukli pa yung $100 natin. Pero sobrang mahal na talaga ng paninda ngayon dito. Dati yung ganong budget namin marami-rami na. Pero ngayon ilang piraso lang. Tissue lang. Tissue tsaka isda lang. So yun nga guys, pauwi na kami at see you to our next vlog. Bye!